So yun mga gulay, good morning po. Nandito pa ulit ako sa may aking Calixto F1. So papakita ko lang po sa inyo yung aking ginagawa ngayon. So pinaparagos ko po itong gitna. Kasi mga gulay, medyo marami pong damo na maliliit tsaka palay na tumubo. So yan po yung aking ginagawa ngayon dito sa aming talong para medyo luminis po yung gitna. Tapos papakita ko po sa inyo itong aking ginagamit na paragos kung tuwagin. So ginawa po namin, nilagyan po namin ng handle ng araro. So lumang araro po yung nilagay dyan. Tapos yung ginawa po namin talim dito ay yung suyod. Ayan, so pinaghati-hati namin para magkasya po ito sa pagitan ng mga talong. So kalimitan po namin kasi ginagamit to sa mga pagitan. Ayan, at saka sa mga pagitan ng ampalaya. So ito kasi nga paragos ito ay nasa 2 feet. So kaya medyo kung sisinsin pa yung tudling o katulad sa mga silay na medyo halos magkadikit yung kanilang tudling, hindi po siya obra. So sa talong po namin siya madalas ginagamit. So sa pagkagawa nito mga kagulay, medyo salisalisi yung mga talim. Kung makikita nyo yung talim niya na hindi siya magkakatapat, para kung sa ganun po, para po lahat po nung lupa ay maarungkal niya. So makikita nyo, ito po yung pinaragos ko na nauna. Ayan, so makikita nyo na medyo tinabunan, medyo natabunan pa yung mga maliliit na damo. Ayan, so yung kalabaw po na ito yung aking gamit. Tapos mamaya pagkayari ko, papakita ko sa inyo yung kalabera naman. Ayan po yung aming ginagawa dito para makontrol pa namin yung mga damo na tumutubo sa aming mga pagitan ng aming mga gulay. So mamaya tatapusin ko lang to at medyo pinapahinga ko lang yung kalabaw. Ayan, at medyo matindi talaga ang init. So medyo maaga tayo dito kanina, madilim-dilim pa, dito na tayo. So ito pa po yung hindi ko pa na paparagos. So makikita nyo medyo maraming palay tsaka sa puno ng talong. Ayan, makikita nyo. So kaya pinaparagos ko siya. Mamaya ikakalabirahin, dito ko naman siya papadaanin sa daanan ng tubig. Bubuhayin ulit natin yan kasi para mas madali siyang tubigan at mas maganda yung daloy ng tubig. At syempre dagdag pa nga dito yung damo din na makikita nyo sa gilid ng talong. Matatabunan po yan pagka ginamitan po natin ng kalabera. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano na maitsura po ng kalabera. So ito po ay paragos. Ayan, paragos po yan. So yun mga kagulay, ito na po yung ginagamit kong kalabera. So pinahila ko rin po ito sa kalabaw. Yung kalabera po na inyong nakita ay yung po yung aking ginagamit din sa sibuyas. So pinalitan lang po namin ito ng talim. At yun nga, ang ginagawa din po nito ay para matanggal din yung ibang damo na nakaharang sa daanan ng tubig. At isa pa din yung para mabuhay ulit yung mismong daanan dahil nga ito ay natabunan nung nagparagos ako nung gitna. So ngayon ito makikita nyo mga kagulay, pinalitan po namin siya na mas malaking shovel. So kalimitan po itong shovel na to ay nakakabit po sa air flat na pinapaplat din po namin ng sibuyas. So ginawa na lang po namin ng paraan. Maganda naman yung naging resulta sa paggamit kasi malaking bagay din po ito para mabawasan pa yung damo nung talong. So makita nyo na saktong-sakto siya, lalo na pagka medyo malabo pa yung ating paggagamitan. So pagka medyo basa, medyo mahirap siyang pasabuyin sa kanyang mga puno ng talong. So pagka malabo, mas madali siyang umaahon at sumasaboy sa mismong puno ng talong at yung iba natatabunan yung ibang damo. Kaya makikita nyo mga kagulay, ito na po yung aking natapos na naparagos at na kalabera. So malaking bagay po talaga ang merong gantong kagamitan sa ating mga bukid.